Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Kristan at nandito na naman tayo sa isa pang episode ng mga usapang pera. At sa ngayon, hindi naman crypto lang ang pag-uusapan natin. Pero pag-uusapan din natin syempre yung mga money tips, investing, finance at syempre, sino pa bang expert dito? Kundi ang aking matalik na kaibigan na si Chinky Tan. Yeah! What's up, Chinky? Hi, Chris. Oh, grabe. Alam mo, sobra akong excited. Kasi, alam mo, matagal na akong sumusubaybay kay Chris eh. Bata pa ako, napapanood ko na talaga siya. I love that. Ginawa pa ako parang mas matanda sa yun. Pero, Chinky, alam mo, actually, I've known about your career in finance. Yeah. Oo, nung nag-umpisa. Kasi a lot of people na nakikita ka ngayon, parang galing ni Chinky Tan. How was he able to do it? Look at him. He's a finance guru. Pero what people don't know is you've been doing this for a long time. Gaano katagal mo na ito ginagawa? Actually, yung on the teaching side, I started around 17 years ago. 17 years. 2000 and ano ba? Mahina akong sabat, ano? Yung, basta ako na, 2000. Yes, 2008. 2000. Oo. So, yun sa teaching part. And, yun nga, especially sa social media, I've been present since 18 years sa social media from Facebook. Yes. So, na-shock nga ako kasi may pinadala sa akin si YouTube at kinongratulate ako. 17 years ka na sa YouTube. Wow! Oh. That was pretty much the start of YouTube. Yeah, exactly. Yun nga, parang, yun nga misconception ng tao. Nakala na lumabas lang ako during the pandemic. It's number one. And then number two, minsan may nagsasabi, ay, ginagawa mo lang yun kasi kumikita ka. But I can still recall 17 years ago, nung nag-start ako sa YouTube, wala pang monetization. You're right. Wala pa nga. You're right. Yeah, the reason why I started sa YouTube, because nag-compute ako eh. If I can, I was averaging 100 speak engagement in 2008. Okay. So nag-compute ako, if I speak 100 times and I only talk to 200 people, I'd be talking 200,000 people in a year. Because there are almost, during the time, 100 million Filipinos. And paano naman yung OFW? Will they buy a ticket to come to my seminar? Mm-hmm. And then fly back. Because it's not, so that's the reason why I created a free education channel. Okay, wait. So, before you were doing, did you say 100 seminars a year? Yeah. That was, I started 100. And then it grew to 150 to 200. And I reached 300 sessions in 1 year. So, parang halos once a day yan, ah? No, there are days na dalawa. Yes, exactly. Pero on an average, I'm saying about 100, that's about one a day on average. Halos wala ka ng pahinga. Yeah. No, ano naman, I really enjoy kasi what I'm doing. At saka not only that, yun nga, one thing that I've learned in life is this. Find something that you love to do in your life so that you don't have to work for another day in your life. So, para sa akin, kasi hindi to trabaho eh. At na-inspire talaga ako. Parang pinag-aralan ko kasi yung mga buhay ng mga matatagumpay na tao. Ayun na nakita kong common denominator. Si Stephen Curry, nanood ako talaga sa Oracle. Sabi ko, this is crazy. He's just enjoying. He's just fooling around. He's getting paid millions. Si Manny Pacquiao, imagine mo, binabayaran siya para manakit ng tao. So, sisa mo, nag-i-enjoy siyang manakit ng tao. Parang di ba samahan ng loob niya para sa iyo. Oo, ganun. Diba? So, yun pala ang sikreto. Pero pare, ako lang like, I'm thinking about it, what you said, but a lot of Filipinos, okay, don't have that luxury of being able to do what they love. Anong advice mo bibigay mo sa ganun? I mean, tapatan lang tayo dito pag tinignan mo, no? May mga iba talaga, let's say, I want to play the piano, for example, pero talagang kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko eh. Kailangan ko ng 9 to 5 job to be able to do this. Ano yung masasabi mo sa ganun? And is there a way to balance it out? Yan. Kasi yung pag-usapan muna natin, kasi yung parang may nagtuturo, diba? Parating sabi lalo sa mga ka-graduate, follow your passion. Diba? Follow your passion. Kung anong passion mo, sundin mo. Pero hindi naman porket passion mo, it will work. Like, anong pang passion ko? Ito lang, passion ko ever since I was young to become a PBA player. Okay, this is interesting. Okay, paano na? Hindi ka na palaran ng... Ang problema ko, wala ako guide.
So, even though yan ang passion ko, hindi yan yung parang calling ko eh. Yes. So, I just need to ask myself, ano ba talaga yung strength ko? Where am I good at? So, that's what I realized. Ever since I was age 12, I was good in really communicating. I can convince people. I can persuade people. I have the gift of taking something that's very complicated and make it simple for people to understand. So, yung pala yung ano ko, yung gifting ko. So, ano ginawa ko? So, I turned that gift, kaya nga, nasa sales ako eh, 12 years old. And I've been in sales for 48 years already. 8 years of experience in selling. So, ano po nang nangyayari? So, I found what I'm good at. And then, yung next na formula ko, ang goal ko is to become the best at what I'm good at. Okay. And then, since I'm the best at what I'm good at, I enjoy what I'm doing right now. So, ito yung parang tingnan niyo ito mabuti ha. Magaling ako sa communication. Ginalingan ko doon. Let's say, if you are the best cardiologist here in the Philippines, somebody suffered a heart attack, who will they call? The best cardiologist in the Philippines. If you are the best, people are willing to pay your price. No matter what. Exactly. So, yun ang discover ko. Kasi, nung bata ako, ang mindset ko, jack of all trades ako eh. Sabi ni mama sa akin, di ba? Oh, anak, lahat pwede kita, pasok. So, konti kita dito, konti kita, konti grupo, laki kita. Pero in reality, konti lugi dito, konti lugi. Grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master for none. But when I got mentored by Francisco, he's my mentor. Okay. Yes. Yun nga. Sinabi niya, tingnan mo, tinatama mo ba yung target mo? Hindi. Sipag ka, di ba? Oo. Kasi nga, sabog ka. Sabi kailangan, hanapin mo, saan ka magaling, focus ka, galingan mo. Pag ikaw pinakamagaling, babaya. And then right now, since ako, di ba, I achieved some success in what I'm doing already. Yes. I get to enjoy. I get to love. Yes. Pero talagang tatanungin sa akin, passion ko, basketball. Okay. So that's interesting. Pero at the same time, you are passionate nga about speaking and sharing and communicating. Actually, in a way, di ba? Ever since I was young, I was passionate talaga to help people solve their problems. Yun. Pag may nakita ko matanda nagbubuhat, lalapit ako. Mag-o-offer ako ng service ko. Can I carry it for you? Ever since matulungin na ako. Kahit nga di ko nga wallet eh. Tinutulungan ko silang gumagastos. Oo nga. So alam mo yung philosophy mo. Naalala ko yung Japanese philosophy of ikigai. 'Di ba? Sa passion, purpose, vocation. Yeah, exactly. Tignan mo lahat yun kung ano ba yung babagay. Yung pinaka-center ko is communication. Yun. That's my center. So, that's good kasi yun ang gusto ko malaman ng mga viewers na hindi porket mahilig ka sa basketball, ibig sabihin, yun ang gagawin mo. Kasi at the end of the day, sometimes yung hilig mo, hindi naman ibig sabihin passion eh. Ibig sabihin hobby, interest, but that doesn't mean passion. So what you're saying is, look for your strength. Ako may iba akong parang idadagdag doon. Pag sinasabi sa akin kasi ng mga tao, paano nga, for example, nagtatrabaho ako, be passionate with what you do. So whatever work you're doing, be passionate. Find passion in the work you do. Kung let's say, accountant ka, pero pinapanaginipan mo maging artista, pero magaling ka naman sa accountant, be passionate. Kung talagang ayaw mo, pero bigay mo na lahat. Pero kung talagang hindi kaya, edi mag-quit ka. Kaya nga, like for example, carpentero. Dapat mong isipin carpentero lang. Isipin mo, okay, carpentero ko, yan ang kagalingan ko, mabilis ako ng tools, mag-fix na mga things. From there, ano pang pwede kong i-recreate as a carpenter? Hindi lang ibebenta mo yung service. Kasi that's the difference between business people and entrepreneur. Ang businessman, nagbebenta ng buko. Okay? Yan business niya. Ang entrepreneur, ang tinitingnan niya, ano pang pwede kong gawin aside from the buko? Pwede ako magbuko pandan, pwede ako magbuko pie, pwede ako diba? Ang daming pwedeng gawin. Virgin coconut oil. Yan ang entrepreneur. So, ang isang empleyado, diba? Iniisip niya, ay, karpintero lang. No. Ang isang entrepreneur na karpintero
ay, mag-handicraft ako. Mag-create ako ng crafts. Mag-create ako ng tables. Mag-create ako ng chairs in my spare time. Yung mga spare time, mag-YouTube ako. Check ko ano yung pwedeng gawin sa spare. Ay, pwede palang gawin upuan to. Di ba? Kaya kong gawin to. Di ba? Tama. So, kahit na ikaw ay isang empleyado, pwede kang maging isang entrepreneur. O, pwede din bang parang ganito, for example, may trabaho ko. Let's say, ka lang, right now, starting level, entry level cashier ka, for example. Pero may ambisyon ka ng magsariling negosyo o kaya improve ang sarili mo sa isang bagay para magawa mo to. So, umpisa ka sa trabaho mo, pero pag uwi sa bahay, i-focus mo yung effort mo dun sa passion mo. Pwedeng ganun, Hindi, ang pinaka-best yan, kung ikaw ay isang cashier, dapat hindi lang cashier ang alam ko. Dapat aalamin ko paano pati purchasing, paano, saan yung warehouse, saan yung sino-supplier, paano magluto, let's say sa restaurant, paano kaya yung pricing, paano kaya ang profit margin. Aalamin ko yung lahat ng buong sistema. Para in the near future, kung ako ay mag-uumpisa, hindi ko na kailangang pag-aralan kasi napag-aralan ko na. Kaya nga, itong challenge ko sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, nagkakaroon talaga tayo ng problema kasi once you graduate sa school, feeling mo, tapos na yung pag-aaral. Diba? Imagine mo, nagbayad ka ng tuition fee, nagbabayad ka ng araw-araw pang gastos mo. So, lugi ka. Kaya nga ang mindset, gusto kong bumawi pag ako ay nag-empleyado na. Pero, ang problema, the moment you stop learning, you stop growing. Yeah. And when you stop growing, you start dying. And in reality, ang pinag-aralan ko, kung ako ay kung matuto ngayon, yung computer language na inabutan ko, DOS. Yung software ginagamit ko, Fax Pro. Yung buong computer ko, 486. So, paano na yun? Obsolete na siya. So, I have to continuously to grow. Pero kaya nga itong challenge ko sa mga tao nakikinig ngayon. What if may school ngayon, Chris, at saka if you're listening out there, na nag-aaral ka, pero libre tuition fee. Number 2, babayaran ka pa everyday pumasok ka. Mag-enroll ka ba sa school? Absolutely, 100% saan na? Game. That's a school of employment. Yes. So pag graduate mo, ang mindset mo, hindi lang tapos na mag-aral, no? Masters. Oo. Kasi lahat ng mga natutunan ko sa school, I need to show a proof of concept if it works or not. So, I am enrolling right now in the School of Employment. But the good news with the School of Employment, I don't have to pay any tuition fee. Number 2, they're going to pay me to learn. So, ang goal ko is matutunan ko lahat ng aspect ng negosyo na pinasukan ko, na trabaho na pinasukan ko. Yeah, nice. So, nagustuhan ko doon, and for me, ang dating nung sa akin nung sinabi mo is, pag kunwari, let's say nga cashier, para may vertical integration ka, yung aalamin mo lahat ng proseso sa trabaho mo at talagang bubusisihin mong mag-aral to be able to be the best at it and every other part of it. Kasi from there, kahit na hindi ka magsariling negosyo, you can move up because nakikita yung initiative mo to learn and willingness to learn and passion for your job. Not only that, as a matter of fact, FYI, kung ang habol nyo ngayon sa lahat ng sa mga workforce right now is permanent employment, ang sabi ko lang is that's the worst news I can deliver. There's no such thing as permanent employment right now because the only thing that is permanent in this world is change. Specifically, let's be specific. It's a white elephant inside the room that most people don't want to talk about. How AI will impact. Yes. Yep. Kahit sabihin mo, hindi maghintay ka na. Maghintay ka na. AI will replace a lot of I'm not sure, but I think you're right. It will replace certain jobs. Yes, it's not a lot. Yeah, a lot of the menial jobs are going to be replaced by AI. Yung kaya ng AI. I think ang matitira, we're going to evolve in terms of what we do. Yeah, ito yun. Let's me clarify, AI will replace, diba, yung mga certain jobs that are affected by that. Diba? May mawawala. But AI will recreate many jobs. Diba? Yep. Kaya nga ang mawawala, honestly, hindi yung mga tao. Ang mga mawawala, yung mga tao hindi gagamit at mag-adapt ng AI. Walang yan ganito, okay. Kung sinasabi mo AI is disruptive,
short of saying, okay, lakad na lang tayo. Huwag kang magkakabayo. Huwag kang magbabicycle. Huwag kang magsasakyan. Kasi nga, ever since, nung wala pang... so, ngayon, okay. So, kung ayaw man gumamit ng AI, huwag ka rin gumamit ng calculator. Kasi, it helps the process faster. So, kung ayaw mo, huwag ka rin gumamit ng computer. Huwag kang gumamit ng cellphone. Kasi, one thing you cannot stop. Pero, ngayon, gumagamit ka ba ng cellphone? Yes. Gumagamit ka ba ng computer? Absolutely. Gumagamit ka ba ng calculator? Ano? Sumasakay ka ba ng sasakyan? Yes. Wala ng kabayo. Pero yun ang point. People adapt. Yes. So in other words, nakakatakot lang talaga yung AI ngayon. Okay. Ang importante is you learn how to adapt and use Adapt this as a tool to make your work faster. Pero kunyari, amo ako ngayon. Di ba? May writers ako. Kasi I write content. Sabi sa akin ng isang writer, boss, pasensya na ganun, pass to you kasi may writer's block lang. Give me 2 days. Pero urgent kasi yung work. Yes. Sabi ng client. The client needs it by tomorrow. Si AI, sabi ko, okay, the client needs this following. Within few seconds, may output na. Yup. Paano yun? Tingin mo ba talaga that AI can replace writing, creative work? Di ba? Well, ito lang yung parang, correct me if I'm wrong, no? Siyempre yung, like for example, if grade 6 lang level of comprehension, grade 6 lang tayo, kaya ba natin talunin yung mga college level? Hindi. Yes or no? Kaya ang problema si AI more than college. Yes. So in other words, maraming pwedeng gawin si AI. Pero ang hindi kayang gawin ni AI, pag nilabas niya yung input, yung output, sino mag-i-implement? Sino mag-filter? Sino magsasabi? Sino magsasabi na tama itong nilabas niya? Di ba may real-world application yan eh? Yep. Maganda yan sa papel, lahat. Yep. Ang business plan, maganda sa papel yan. Pero pag in-execute mo, palpak yan. Lalo na, it must be based on context. It may apply in America, but pag nilagay mo sa Pilipinas, hindi. It may apply in Metro Manila, pag in-apply mo sa probinsya, hindi siya mag-work. Right. That is where yung hindi mawawala, yung human intervention, filtering, application, and checking. Are you afraid of AI? No. Okay. Kasi para sa akin, if I'm afraid of AI, parang, are you afraid of Netflix? Are you afraid of the new things? Hindi. Okay. Alam mo, ang importante talaga, dapat gamitin natin, tingnan natin, lahat to ay tool. Yes. To make life better. Diba, imagine mo, dati, pag nag-open tayo ng computer, it will take 2 days for it to... Oo nga, dahil lang, naalala mo, di ba? Pinutin mo, tagal bago ka mag-connect. Diba? Pero ngayon, di ba it makes you may mga chips na to make it faster. Yes. So, huwag kang matakot sa progress. Matakot ka pag hindi ka sumasabay. Yes. As a matter of fact, you know what I'm excited about with AI? And I really believe this will happen. Yung napanood natin iRobot, di ba? Oo. Talagang we're gonna have our own personal computer, personal robot. Yes. Na makakausap mo, kwentuhan kayo and everything, and will do all the things that you need to do. And actually, I was saying it na nga na, ang nakikita ko mangyayari dito is companies will hire your robot to work. Di ba? Kasi yan ikaw yung may-ari kumbaga ikaw yung puhunan mo to. Ito yung asset mo. I-hire na lang kaysa sila bibili nun. Tapos ikaw mag-maintain nun. Siya yung pupunta sa trabaho para sa'yo. Sa bahay ka na lang. Yun na nakikita ko mangyayari. Well, actually, para may real-life application tayo para mas ma-appreciate ng mga tao nakikinig. Masyado kayong high-tech. Oo. Sobrang layo naman itong iniisip natin, no? Hindi, gamitin na lang natin dati. Paano tayo mapili? Punta tayo ng tindahan. Oo. Mamimili tayo. Bibilitin natin, di ba? Tapos, kukuha pa tayo ng taxi. Ang haba pa. Ang daming proseso. Pero ngayon, pwede ka nang bumili. Di ba? Online. Dati magbabayad ka pa physical. Pero ngayon, pwede ka na magbayad digital. Lahat, AI yun eh. Saka, ang galing actually, na-speed up nga yung technology natin dahil nga sa pandemic, di ba? Kaya nga GCash, ang lakas ngayon dito. Yung mga GCash, Maya, di ba? Lahat ngayon online. Kaya nga, guys, ito lang sabihin ko po sa inyo. Para sa mga tao nakikinig. Again,
hindi ako nagmamarunong. Please. I'm just citing to you my personal observation and experience. The only thing that is permanent in this world is change. Ito lang naalala mo ba nung panahon ng pager? Yes, oh my God. Nakakatawa yun. Tatawag ka. Tapos, hi, ito yung message para kay gano'n. Tapos pag galit ako kay Chinky, sasabihin ko, Chinky, gago ka talaga. So, hindi pwede sabihin yan. Bakit hindi? Hindi, at saka ito yun. Pag tumatawag kami sa operator, ay, grabe. Ako talagang medyo stress ako. Name, sir, Chinky. Chonky? No. Chinky. Chonky? No. Boy na lang, boy. Ang hirap. Ang hirap na to. So, imagine mo, yun nga, like, Pocket Bell has the most number of subscribers. Yep. Millions. Yeah. Diba? But they refuse to change. Yeah. So, ano nangyari? Diba? Dumating yung cellphone. Dumating ang cellphone. If they just switch their service from pager to telco, to diba? Yung parang wireless na, they should be the Globe, the Smart. Yeah. Today. Yeah. But they refuse. Alam mo, ito na sabihin ko sa inyo. Again, hindi ko naman kayo tinatakot, pero yan ang reality. It's either you don't innovate, you will evaporate. Yeah. Yeah. Actually, tama ka, evolution talaga. Always happens. Yung recent one, Sky Cable. Ay, grabe yun. Meron na silang infrastructure. Oo, infra. Ready na. They should be na Netflix. Yes, pero hindi. Ngayon, wala na. Wala. Meron ka pa bang cable? Wala. Exactly. Nanonood ka pa ba ng TV, traditional channels? Hindi na, di ba? Oo. Kaya nga, grabe talaga. Kaya nga guys, ito lang kung may business ka ngayon, what used to work before may not work right now. Kaya kailangan talaga, we need to learn how to adjust. Yeah. Yeah, that's true. And alam mo, Chinky, like for you naman kasi, you already looked at as somebody who's very successful, you're okay with life and everything. Ngayon, marami dito kumakayod pa, di ba? Okay. One of the questions I had, and that's why I wanted you on the show, is, paano yung mga kumakayod ngayon, let's say making 20, 30, 50,000 a month, and then they're, trying to make that work with their family, yan lang kita nila. Sabihin natin 100,000. Actually, 100,000 ngayon, mahina na eh. Para sa isang pamilya, di ba? Kulang na yun eh. Okay. Paano mo ma-advise sila na makarating kung saan yung status mo ngayon, kung nasaan ka ngayon? Anong mabibigay mo nga payo? Parang... Ang general siguro nun, hirap nung tanong. Hindi naman mahirap, pero ang problem lang, yung oras natin kasi isang oras lang tayo. Yun. Okay. So, there are 3 major things that I discovered na kailangan para makatulong po sa any level. Kahit namasa ka, mid-level ka, or higher level, aspiring for more. Okay. 3 area. Number 1 is financial literacy. 2, financial discipline. And number 3, financial responsibility. Isa-isayin natin. Yung literacy muna. Mahirap gawin ang isang bagay kapag di mo alam. Mahirap mag-drive pag di mo alam. Mahirap mag-bike. Yep. Nakakatakot mag-bike pag di mo alam. Kasi sisem lang ka. Diba? Ganon din. Mahirap magpadami ng pera pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Pag di mo alam, nakakatakot sumubok. Kasi baka malugi. Tama? So, anong solusyon? Kung hindi ka marunong mag-drive, anong solusyon? Mag-aaral ka. Exactly. No. Mag-aaral ka. Diba? Nung nag-aaral ka ba sa YouTube, pagkatapos yan, bumili ka ng sasakyan, nag-drive ka na agad? Hindi. Anong ginawa mo? Magsusubukan mo muna siguro or mag-aaral ka pa especially pag driving, kailangan ka pa mag-aaral more. Di ba? Hindi lang panunod ka ng YouTube. Kailangan mo i-practice, i-try mo. Ang alam ko, kasi pag pwede ka manood ng YouTube muna, at least may idea ka, tapos punta ka sa driving school, mag-aaral ka, may class ng konti. Pagkatapos ng class, di ba, may professional driver kang katabi para papakita sa iyo kung paano gagawin. Pagkatapos magpapalit kayo ng professional driver para i-guide ka. Pag nakita ng professional driver na marunong ka na, doon ka practice. So, may process. Alam mo, naalala ko lang, sorry, gusto ko lang kwento sa'yo. Kasi nung panahon natin, wala namang YouTube. Wala. Ako natuto ako mag-drive, sabi ko sa driver, busog ka pag maneho. Hindi, pero pinakita mo na sa'yo paano pinasok ang susi. At saka yung manual pa no, Yes. di ba? Yun, talagang ganun yung, hindi ako nag-driving school. Pero, no, but still, may mentor ka. Yes, may mentor. Yes.
Kasi nga, tingin lang, ay, driver yan eh. Pero he's a professional driver. Yes, professional, yes. Oo, professional driver yan. May professional driver's license. Yeah. Di ba? So, may nagturo, may nag-mentor, may nag-coach, may nag-guide. So, likewise, imagine mo imagine, walang school para magnegosyo. Yes, Walang school para mag-invest. Di ba? walang school actually na nagtuturo ng financial literacy. Yeah. Paano yun? Kaya nga, that's the point. Walang school, nanood ka lang, Oo nga. in-apply mo. Kaya nga, ito lang, kayo na nakakaalam niyan. Trial and error. Pero ano ending? Mas maraming error kaysa trial. Mas maraming taong nalulugi sa negosyo. Maraming nalulugi sa investment. Mas maraming taong na-scam. Because nga, walang nagtuturo. So, ang pinaka-best talaga, the best, I feel, walang shortcut to success eh. Yes. But you can cut short your learning curve. Pero, Chinky, di ba simple lang naman ang pag-save, like the concept of saving in terms of financial literacy, isn't it just simple enough na sabi mo lang 10% of your money every month? I mean, starting off lang. Kasi alam ko may iba dyan, nag-uumpisa pa lang eh. Starting off with saving muna, the idea of saving. Tabi mo lang 10%. After nun, then pag-usapan natin investing, di ba? O saan ka mag-i-invest? Shouldn't it be that simple? Yeah, ang tanong ko, ba't ka nagsasave? Bakit? Kasi para sa kailabukasan. Future emergency. Tama mali? Tama. Ito yung next question. May kakilala ka bang tao na gusto magpapayat? Marami. Diba? So, sinasabi niya, magda-diet ako ngayon, mag-exercise ako, para ending, papayat. Yes. Tama mali? Tama. Pag nakakita ng food, anong nangyayari? Yun lang. Pag may nag-invite sa kanya, Hoy, ako magbabayad, punta tayo, kain tayo sa Samyup, or let's say, ako magbabayad. Ano nangyayari? Wala. Oo. Kasi nga, the emotion takes over. Di ba? Nasayang to. Minsan lang. Likewise, sinasabi ko, kailangan mag-ipon para sa future. Paano na nakakita ng sale? Ng 4-4, 5-5, 6-6? Yun na. Oo. Paano kung nakakita ng piso sale? Di ba? Pan-travel. Di ba? Nagigets mo, yung gusto, di ba? Yung goal at saka yung gusto, in the end, nagtutugma, pero yung behavior, hindi siya nagtutugma. Yes. So that brings me to the next one. Kailangan ng financial literacy, kailangan mo ng financial discipline. Ang problem, hindi yung alam. Minsan, yung kulang, disiplina. Totoo. Alam mo sa akin, yun actually yung pinaka-importante sa buhay ng isang tao. May people talk about motivation, may mga motivational speakers tayo. Sa akin, motivational speakers, you feel good. Di ba? Pero pagkatapos ng motivational seminar, pag-uwi mo, ano yan? Tapos na yung feeling good mo, tapos na, pero yung disiplina, yung kahit ayaw mo siyang gawin, gagawin mo. Pero ang problema, sure, this financial discipline meron nga, paano masasabi sa mga tao na, eto kita ko, eto din gastos ko. Wala kang savings eh. Paano yung disiplina dito? So, this is where the rubber meets that. Okay. Ngayon, nakinig ako kay Krista, no? Alam ko na. Kailangan save ako para may pag-invest ako sa crypto. Ngayon, nagdisiplina na. Nag-10% na siya. May pera na siya. Di ba? May pera na siya. Pero ang problema, minsan, pag may pera, nami-mismanage. When you say nami-mismanage, ito yung parang, maliit ang kita na pagkakasya minsan may sobra pa. Totoo yan, di ba? Totoo. Pero nung lumaki na kita, nagkulang na, nagkautang pa. Tama ba? In other words, the more you make, the more you spend. Pag walang disiplina. At saka hindi lang disiplina. May pera na eh. Pero hindi pa rin, ba't kulang pa rin? May pera na ako, kulang pa rin. Come on. Diba? Ito lang I think shout out na lang ako sa lahat ng mga nakikinig. Grabe tong session natin na ito. I want a sea of hands, no, everyone. Sino sa inyo dito sa loob ng kwarto na ito at mga tao nakikinig, you want to achieve financial stability? Taas ang kamay.
bahay. Oh, yan, lahat. Of course. So, everyone. Well, sad to say, no one can achieve financial stability. Even me. Even a billionaire cannot achieve financial stability. Ask me why. Why? The more you make, the more you spend. Huwag nature. Huwag na tayo magpulaan dito. Di ba? Okay, ganito. Real talk, ha? Upa ng bahay. Sana magkaroon sa sariling bahay para magpabayad ng upa. Kasi kaya pang-ibig, nakabayad ka na. Bayad ka na. Okay ka na. Then all of a sudden, syempre, kailangan pag tumanda tayo, retire, meron tayong apartment for passive. Syempre, kailangan mo ulit tumataw. Di ba? Strive ka na naman. Grind ka na naman. O ngayon, tapos na. Ay, may apartment na tayo. Then, magre-retire. Wala tayong rest house. Dagdag na naman. Di ba? Nag-gets mo? Yes. O dati, local travel. Ngayon, international. Di ba? In other words, walang katapusan to. So, in other words, this is what I've realized. If your life is dedicated to pursue financial stability, 90 ka na, hindi ka pa stable. So, anong dapat natin gawin? The goal in life is not to pursue financial stability, but the goal in life is to practice financial responsibility. Whatever you're earning right now, kung magkano kinikita mo, pagkasahin mo. Again, ano to sige, baka mabash naman ako by saying this. Niyabang mo naman kasi mas malaki kita mo. Ito yung tinuro sa akin ng mentor ko. Chinky, kung hindi ka marunong mag-ipon sa maliit, huwag mong aasahan makakaipon ka pag malaki na. Pag hindi ka marunong magnegosyo sa maliit sa 500 pesos, ibig ba sabihin, pag meron kang 5 million, gagaling ka na sa negosyo? Hindi ka pa. Ang problema, hindi puhunan eh. Ang problema, wala kang alam. Ang problema, kulang ka sa disiplina. Bigyan ka ng 5 million ngayon, ubos yan. Kasi kulang ka sa kaalaman, di mo alam. Number 2, kulang ka pa sa disiplina. Alam mo? Nagigets mo? Oo, tama yun. Buong cycle eh. So again, start tayo. Una, kailangan matuto ka. Knowing is good. But it's not how much you know. It's how much you apply. At may discipline ka ba? Nakadiscipline ka na, nakasave ka na. Pero ang problema, minsan, alam naman natin, pag kumita ka, medyo lumalaki ulo mo, yung mayabang ka eh. Nagiging confident ka eh, o minsan overconfident. Hindi ka na nagiging responsible. Invest dito, bili dito, diba? Or if not, kaya nga, nalulugi ka. And natatandaan po natin, taon ang binilang mo para kitain ng pera. Taon ang binilang mo o sakripisyo para maipon ng pera. Pero isang maling desisyon lang ang kailangan mo para maubos ang pinaghirapan mong pera. Bumili ka ng maling property. Kunyari, nabudol ka. Uy, may 10 hectares, ganito ka lang, magkano, binili mo. Tapos hindi mo pinuntahan. Kailangan mo pala ng helipad at saka helicopter para walang right of way. Talo ka na doon. Nagnegosyo ka na, hindi mo alam. Retirement fund mo. Nilagay mo lahat. Yun. Nako. Siyempre, nalugi ka. Wala na, retired ka na. OFW ka, 30 years of your hard-earned money. Dinala mo dito, hindi mo alam. May nagsabi sa'yo, mag-invest ka, 10% return per month. Tapos in the end, na-scam ka. Ay, nako. So imagine mo, lifetime, inipon at kinita, sakripisyo para ipunin, isang maling desisyon lang, ubos. Wow. Sa ganun, pero hindi naman lahat kasi, siguro I don't believe that everyone's built for business. Diba? Yes. Not everyone can be a businessman. Okay. So when I say that kasi, parang kadalasan kasi when you hear mga motivational speakers, mga financial seminars, parang sinasabi magnegosyo. Pero sa mga tao naman, nakaramihan hindi magnenegosyo at ayaw magnegosyo. Paano ka magiging financially free na nagtatrabaho lang? Ayan. Ito yung kagandahan. Grabe tong session natin ito. Uy, libre to wala Ang lahat ng tao, hindi lahat ng tao pwedeng maging negosyante. Pero lahat ng tao pwedeng magkaroon ng utak entrepreneur. Yun. Okay. Anong ibig sabihin nun? Kunyari, nagtatrabaho ko, diba sa isang company. Bigla na lang may kaibigan ako. Nagbebenta na ng sasakyan niya kasi pa-abroad na siya. Nagmamadali. Meron na siyang offer sa Canada. Kabibili lang niya ng sasakyan ng 1.2, brand new.
binibenta niya ng 800,000 para maging cash na. So, okay. Tapos bigla na lang, alam ko, may kaibigan naman ako na gustong bumili ng sasakyan or may pera pang invest sa sasakyan. Sasabihin ko sa kanya, friend, kung yung close ko, may ma-refer ako, magkano yung commission? Dapat yan ang tanong. Pero ang kadalasan nangyayari, may kakilala siya nagbebenta, may kakilala siya bibili, i-connect niya. Tapos magkakaigihan sila, masaya nagbenta, masaya bumili, pero siya malungkot. Tama yun. Pero pag utak entrepreneur ka, sandali lang. Masaya ka, malungkot ko. Dapat tayo masaya. Yes. So, magkano mo ipibenta? Okay, pagka nabenta, meron ka bang commission, may bigay sa akin. That's becoming an entrepreneur. Diba? So, in other words, lahat tayo pwede. Kahit na, lalo na kung ako, sekretary ako ng kumpanya, I know the who's who. Kukunin ko lahat ng mga contact nun and I will be friendly to them. Diba? Not now, kasi nga may conflict of interest if I'm going to, pero pag wala na ako sa kumpanya, diba? I can already talk to them. Meron na akong relationship. Yes. Diba? That's thinking like an entrepreneur. As a matter of fact, tingin ko nga, ang employment, sometimes, para sa mga iba naman na kung wari nagkatrabaho ko ngayon pero one day gusto mag-business, employment is a great way to learn every aspect of the business para pwede kang maging entrepreneur or businessman in the future. Di ba? Di mo pa naalata? Ano ka ba? Parang di tayo mga singkit. Di ba pagka sem break, saan tayo? Nagtatrabaho. Di ba, pinapasok tayo sa mga tindahan. Yep. Di ba, ano sinasabi ng magulang? Magkang ng sweldo, ang goal mo dyan, hindi sweldo. Matuto. Totoo. Diba? So, exposed na tayo ever since we were young that we're there to learn, not to earn. Yeah, totoo yun. Pero although kasi ako lumaki akong Canada eh. After high school, nagpunta akong Canada when I was 15, 16. Tapos, ang interesting naman sa Canada ay doon, you're taught to work. You work for by 16, trabaho ka na. So, natuto ka ng mag-ipon, kumita at mag-ipon. Sarili mong pera. So, you learn financial management. Yun yung kulang dito na nakikita ko na, we don't get to teach kids na makapag-kumita at makapag-ipon ng maaga. Kasi hinihintay pa nga mag-graduate ng college. Okay. Diba? Parang habang ikaw nag-aaral, makafocus ka muna sa mag-aaral. Pero ngayon, hindi na siya, it's not anymore applicable, honestly. Dapat kasi ngayon, especially with the age of technology, dati naintindihan ko. Kasi para kumita ka, you have to physically be there. Yes. Pero right now, because of technology, kahit na nasa bahay ka, you can sell your service. Magaling ka mag-tutor. Diba? Magaling ka talaga sa science. Yes. Magaling ka sa math. Pwede ka mag-tutoring. And you can charge 500 pesos. Diba? To tutor at another student, a lower level student. Pwede ka kumita using Zoom, using Viber. Yes. Diba? Or if not naman, you can do online selling. Diba? Kahit walang punan, affiliate marketing. You're right. In other words, daming paraan talaga kumita ngayon. Ayun, dami. Inisip ko pa lang yung TikTok pa lang, di ba? For example, even Shopee and Lazada, yung mga yun, yung the way they do affiliate marketing na nakikita ko nga, yung mga dating walang pagkakataon na kumita, biglang suddenly sila yung pinakamagaling magbenta. Di ba? Hindi naman artista yung mga yun. Hindi sila nag-pack, hindi sila nag-deliver, hindi sila nag-ship, hindi sila nag-collect. May commission sila. All they do is, ito, bilhin nyo ito. Grabe na-realize. So, siguro sa susunod ng mga episode, imbitahin nga natin yung mga yon. Yes. Mukhang maganda yung mga kwento nila. Hindi ko naisip yun. So, okay, sige. Pag-usapan naman natin, Chinky, yung mga investments mo. Asan ka na, nung kumita ka na, may extra ka na syempre financial discipline, no? Ano yung unang mga in-invest mo at napalaki mo yung pera mo? Yun. Yung pera mo naman yung nagtrabaho para sa'yo. Yeah, ang sagot ko dyan, secret. Ayaw i-share, madamot. Honestly, ang una talaga, no-brainer. Kahit na wala kang alam sa investment, lupa. Alam mo bakit? Kasi witness ko yun sa parents ko. My parents are simple-minded people, never finished normal school. So basically, 23 years we live in Tondo. Yes, okay. So upa lang kami, wala kami sariling bahay. Never did we ever purchase a house. And during the 23 years, na-realize ko rin, hindi kami na bumiyahe. When you say bumiyahe, yung travel. Okay. So nagtataka ako, yung mga kaibigan ko, mga pinsang ko, nag-travel, pero kami wala.
Pero nung 23 years old na ako, dinala ako ng parents ko sa may Forbes. Wow. Sa may Forbes Park. Hindi sa Forbes Park. Sa Governor Forbes. Oo nga eh. Ibang Forbes Park pala eh. Sa Sampaloc. Tapos, that was the first, ito yung pinaka-first na townhouse. Sa may, yung Governor Forbes. Okay. Malapit sa nagtahan. Yeah, okay. Kita mo yun. So, they bought it, 2 units. 350,000 pesos per unit, 70 square meters, 200 the floor area. So, it was well built. Wow. So, to cut the long story short, tinanong ko nga, saan kayo nagkakaroon ng pera para remember the years that okay. So, but they purchased it through Pag-ibig. And then, after that, we lived in 10 years. After 10 years of living, tapos yung isa pinaupahan. Kasi dalawang unit, din naman kailangan yung isa. So, ang nangyari, they were able to sell it at 3.5 million per unit. Nice. Oh. 10 years, ha? Yeah. 10x in 10 years. Yeah. Oo, okay. Galing nun, ah. And more than that, ito nangyari. So, nagkaroon ng pera, bumili ulit sila sa townhouse sa may Quezon City. Nalilipatan namin. Dapat. Okay. Pero after buying it for 1 month, pinag-offer from 7 to 9 million. Oh, after 1 month? Yes. Okay. Papa ko mukhang pesa. Oo, tanggapin mo na. Oo, kumita ka na eh. So anong nangyari? Wala na kami matitirhan. Pero buti na lang, nag-open, bumili sila ng 2 townhouse sa New Manila naman. Quezon City. 2. At 7 million, 3.5 each. So in other words, tapos natirahan nila na bet. Like, in other words, nakita ko how property is Kaya nga, ako, parang sinunda for it. That's number 1 reason. And second, akong pasensya na kayo, very, very simple-minded ako pag mag-isip eh. Parang 1 plus 1 equivalent to 2. Pinag-aralan ko lahat ng mga bilyonaryo. Inanong ko, kaya ano yung common denominator na business na pinasukan nila? Okay. And one thing that I saw, property. Diba si Henry C. Yes. Coco. Yes. Yung uncle natin, si Lucio. Diba? Ano apelido mo? Tan, di ko tan. Ano apelido niya? Tan. Di ko. Sa dami-dami natin mga tan, ano? Diba? Makikita mo, Tihala, EP. Everyone. All of them. Property. Yeah. So parang, yun lang, I just put 1. It works. Nakita ko, I witnessed. 2, it works for billionaire. So, kung ginawa ko rin yan, it might work for me. Yeah. And truly enough, it worked for me. Yes. So, unang investment was property? Yeah, single pa ako noon. I bought 2 condominium units. Nice. Saan? Sa may Ortigas. Oh. Beside at the back of Robinsons. Oh, okay. Yan yung first mo ever. Yeah, napaupa ko ng 10 years yan. 10 years na recover ko na yung investment. Tapos nabenta mo pa. Oh, nice. So, dalawa ang nangyari niyan. Capital appreciation and also I generated 10% interest per annum. Uy, grabe nga, hindi ka na makakuha ng 10% sa real estate. Ngayon Yeah. Less than 5 ngayon. Actually, yung mga sa ibang areas, depending kung saan area, sa presyo ngayon, less than 5%. Yeah. Talong-talo ka ngayon. May way pa rin. Meron pa rin. Yeah, may way pa rin. Kasi parati nakatingin tayo sa mga Makati, BGC. Wala na talaga dyan. Ang hirap na. Ang bibilin mo talaga yung mga nasa areas na mga rural areas. Ang ROI niya nasa 10 to 20%. Kasi mura pa siya. Not only mura, but also yung cost of acquiring. May mga iba kasi repossess. Yes. Na mas mababa na talaga. Kasi Okay. goal natin as an investor, hindi naman natin titirhan dun. Okay. Mas papadami. Okay. Pero alam mo ngayon ang problema sa real estate naman na nakikita ko especially sa mga, quite a few people in the Philippines, maraming Filipinos, hindi kaya maka-afford na, or mag-commit para bumili ng real estate property na sabihin natin 10-year to pay, yung mga ganon. Marami ako nakikita kasi bumibili ngayon, only 100,000 pesos down. 20,000 a month. Hindi naman sabi sa'yo, 20,000 a month on the 5th year, balloon payment of 95%. May mga gano'n, di ba? Yun ang problema. Hindi nila naintindihan yung mga terms na pinapakita sa kanila. Ang tanong ko, marami nasusunog doon. Marami. Lalo ng mga kababayan nating OFW. Di ba? Nagbabayad. So, by the way, ready for turnover na po. 80% kailangan mo bayaran ngayon. So, hindi ako makakuha ng loan. Tama. O, paano na? Yun. Qualified. So what do you suggest? Are there any other options for investment na hindi lang property? Na
ikaw mismo, I'm sure you're in other investments. At least, hindi lang naman applicable sa property yan. In any type of investment, first rule talaga is never get into something that you do not understand, no matter how profitable it may. Tama. Ba't ka bumili ng property na hindi mo alam pala yung fine print? Hindi mo alam yan, kaya nagkamali ka. Ba't ka bumili ng sasakyan na hindi mo rin alam yung fine print? Yep. Like for example, yung sasakyan na 1 million, utangin mo in 5 years. Yes. After 5 years, magiging 1.4 na yung value na binayan. Yes. Because of the interest. Tama? Tama. 1 million ng original price, 1.4 babayaran mo. Tama? So, nag-overpay ka ng 400,000. Agree? Agree. My question to you right now, kung ikaw nakikinig ka ngayon, kung alam mo yung sasakyan ay 1 million, bebenta ko sa iyo ng 1.4 million ngayon, bibili mo ba? Hindi. Pero pag inutang mo, yan na ginawa mo. Yes, at hindi lang yun. Idagdag mo pa doon that in 4 years, hindi na 1 million yan. Naging In 5 years, kasi 10%. 5 years. Okay, 10% of depreciation yan per year. So yung, 1 million mo, Is only, 500,000 na lang. pero binabayaran mo is 1.4. Exactly. Di ba? Kaya nga, hindi lang. Alam mo lang kasi, load down, di ba? Binabaya, kunyari, 20 plus thousand or 30 plus thousand Yes. per month. Oo. Alam mo ba? Sa 30 plus thousand na binabayaran mo, okay, 20 plus thousand pumapasok sa interest. Ang 8,000 to 9,000 lang ang nababawasan sa principal. Alam mo ba yun? So imagine mo, every month na sumusweldo ka ng 60 to 70,000, almost 20,000 binabahid mo sa interest na nagde-depreciate. Na hindi alam yun. Kaya nga yung sinasabi ko, when it comes to investment, property, sasakyan, crypto, lahat, iba-iba yan eh. Pero ang unang rule that encompasses all, never get into something you do not understand. Yeah, pero just to clarify, buying a car is not an investment. Yeah, no, buying a car, At least gagamitin mo for business. exactly. Iba naman, tama yan, clarification lang. Pag gagamitin mo for personal use, na wala kang talagang income, talagang hindi siya investment. Pero gagamitin mo siya for business. Or going to work. Yes, or kanyari, pag kinumpute mo, mas, okay, fine, di ba? Pero pagka, lang, for luxury second car and everything, na utangin. Kaya nga, iba-ibang philosophy po natin. Para sa akin, ako personally, ako lang huwag niyong gayahin. Oo. I buy second-hand cars. Pareho tayo. Hindi. It doesn't make sense to buy brand new. Hindi. At all. Pwede mong bilhin ang brand new. Kung gusto mo, ako kasi, I always pay in cash. Hindi ako bibili. Ako rin, hindi ako umutang eh. Hindi ako bibili ng sasakyan na uutangin ko. So, having said that, pareho tayong mindset eh. Ayokong umuutang para bumili ng kotse. Kasi nga, ang laki ng interest. Ang laki talaga. At saka hindi lang yun. Para sa akin, kasi yung depreciation and the interest, I look at all of that as cost. Cost of depreciation, cost of interest. So, mas malaki pa yung binabayaran mo doon kaysa kumpara sa kotse. So, ako naman, suggestion ko, for anyone who wants to buy a car, pag first time mo, instead of paying the monthly amortization, save mo. Oo, handain mo sarili mo. Sabihin natin, instead of buying the car now and paying 20,000 a month, gawin mo dito is 20,000 a month, save mo na. Kasi alam mo, in next year or 2 years, bibili ka ng car, gamitin mo yan, pan-down mo, malaki pa. And yan ang ginagawa ko actually right now. Kasi may projection naman tayo, 5 years na ipapalit. So right now, nagbabayad na ako ng 20,000. Yon. Alam mo bakit? So, ang mangyayari dyan, annual ko, may 240 ako, tapos in 5 years, may 1.2 ako. Yung 1.2 ko, tapos bebenta ko itong sasakyan, cash, di ba? Yes. So, di ba, may siya, makukuha pa rin yan. Ipapatong ko yun sa 1.2, I can buy another brand new car in cash. Yes. Ang galing. Galing talaga eh. Okay, sige. Pag-usapan naman natin mga ibang investments. What do you think of insurance? Kasi maraming insurance agents kaya nagbebenta ng insurance at binibenta nila as an investment and as protection. Yeah. Anong tingin mo sa insurance? Insurance primarily is not really for investment. Okay. Not primary for investment. They're forced to put investment because kasi alam mo naman, iba na di ba? Yung mga bank, pag hindi ka talaga nag-innovate ng produkto, wala, mapag-iiwanan ka. Hindi nakikita ng tao kasi yung very negative kasi yung, mamamatay ka pag namatay ka. Very negative siya. Oo. Pero very aspiring yung idea na
kumikita ka ng pera habang wala kang ginagawa. Yes. Kaya nga they're forced to combine. Yun ang lumabas na product na called VUL. UL. Variable Universal Life. May protection ka na, may insurance ka pa. Okay. Agree ako into conditions sa VUL. Number 1, may pera ka, afford mo. Number 2, wala kang alam. Okay. Wala kang At wala kang disiplina. wala kang disiplina. Pangatlo, sige, tatlo na yan. So number 1, may pera ka, excess. Number 2, di ba, wala kang alam. Number 3, wala kang disiplina. Kasi for saving. Yes. Agree? Mm-hmm. Pero pag ako, may alam ako, hindi ako bibili kung hindi ko afford, hindi ako bibili ng VUL. Okay. Ang unang bibiliin ko, yung insurance na either whole life, na talagang hindi loaded, kasi it's more affordable. Yes. Or number 2, term life. Yes. Ang term life, ito lang po, ang term life ay parang car insurance. You pay, and then you, for 1 year, and then after 1 year, wala na yan. Mm-hmm. Kasi there are certain things that you need to protect in life that are not based on long term, but based on short term. Yeah. Like for example, educational fund for children. If I'm a breadwinner pero limited ang resources ko, I will buy term life for the educational fund of my children. To make sure lang na no matter what happens to you, Kanyari, alam bayad yan. Yeah, projection ko, kailangan ko ng 2M para sa educational fund ng anak ko para graduate. Di ba? Bibili ako ng term habang nag-aaral yung anak ko. Pagkatapos niyang graduate sa 4th year na college, hindi ko na babayaran yung insurance na yun. Bakit? Tapos na yun. Oo. Tapos na yung danger zone ng Right. At saka kasi yung insurance, yung term insurance, and for example, para sa education, is maliit lang. Mura. Kung para sa, sabihin natin 2 million, hindi mo binayaran yung buong 2 million. Binabayaran mo isang maliit na kapiraso lang to make sure na kung may mangyari sa'yo, bayad yun. Ganun din. When it comes to sasakyan, sa bahay, pag nabayaran ko na yun, hindi ko na kailangan yung pera mo yun. At tawag nun, MDRP. Yes. Mortgage Debt Repayment Plan. Just in case something happens to the breadwinner, whatever the balance of the house, it will be paid for. So, yun, so in other words, I think we agree on this one when it comes to insurance, na mas maganda talaga siya. For example, may pamilya ka and you want to make sure your family is safe, and let's say binigyan ka ng 5 million na insurance policy. Pero kung tinignan mo, binabayaran mo is won't even reach 5 million in 10 years or 20 years. Na magandang bayaran yun, di ba? Kung maliit lang binabayaran mo, na kahit sabihin natin binabayaran mo, I don't know the combination. Let's say every million kasi meron X amount let's say sabihin natin kahit 10,000 a month. Sabihin natin in a year it's only 120,000. No, I think it's less. It's less ba for 5 million? Parang ganun. No, for every million. For every million. It's less than for per year. So, pag dinignan mo, you're paying for mga 20-30 years, hindi aabot ng total amount nung life insurance para maprotektahan yung pamilya. Pero kung walang pamilya, okay lang. Yeah, kasi kung wala kang dependent, walang umaasa sa'yo. Walang umaasa sa'yo, ibig sabihin, kahit na wala kang insurance, okay lang kasi walang affected. So, kung may umaasa na sa'yo, may umaasa na yung kita mo, ikaw ay isang breadwinner na. You have to be protected. Okay, so that's really the point of insurance. Yes. Is to protect against unforeseen circumstances, and that's it. No, not that's it. To protect first the breadwinner. Okay. Pero pag dependents, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat i-insure. It's an added burden. Yeah, kung hindi mo kaya. Okay. Kaya, like for example, 5 kayo. Tapos ibigay mo lahat sa insurance. Hindi na kayo kakain. Wala kayong plano. Yes. Pero kung kaya mo lang sa isa, dapat ang protected lang yung breadwinner. Yes. Tapos, pag may excess, then cover. Okay. Kasi ang philosophy, number 1, your children will outlive you. Number 2, it's their burden already for them to buy it for their own. Yes. Okay. Got it. Right. Okay. Sige, next naman. What about stocks? Ano sa tingin mo stocks? Ang stock market is just like buying a portion of a company that you, rather than ikaw magpatakbo ng negosyo, ikaw na yung magpalaki ng negosyo, kung gusto mo, pwede ka mag-invest. Diba? However, again, itong stock market, it should be run by fundamentals. When I say fundamentals, may logic yan. Diba? Diba? Unfortunately, ayaw ka ng comment. Hindi, so tanong ko sa'yo, sa mga nanonood, mga gusto mag-invest naman sa stocks, would you recommend it? Or as a first investment? Ayan, Ako,
para sa akin kasi very volatile. One of the volatile din siya. Not as volatile as other investment, pero volatile din siya. Paano naging volatile? Like for example, may economic situation, Yes. may political situation. Tatamaan niyo yung stock. Di ba, nangyari lang sa US. Di ba? Nagkaroon lang ng tariff wars. Ang ibig sabihin yan, magpapato ko ng 20%. The following day, anong nangyari? Bumagsak. Wala. So, it goes against the fundamentals kasi nga, it's an economic or it's a political situation. Unlike may mga investment na safe. Yes. Na hindi siya, ng political, like for example, I can mention, yung Pag-ibig MP2 funds. Ang Pag-ibig, it's very consistent for the past 5 years. Check po yung average. 6 to 7% interest Net? Net tax-free. Net tax-free. No. 6%? 6 to 7%. Sabi, hindi ko alam yun Oh my God. So, ba't pa ako susugal? Parang ultimately, ganito yan yung parang, may nang gano'n di ba, bibili ako ng property. Sabi, bibili ako sa may ayos sa'yo. Hindi ko naman titira. Gusto ko lang i-park yung pera na alam ko may potential in the near future mag-grow para magbenta. So, likewise, lalagay mo sa ganito. Hindi, wala akong as long I would just look. Before I invest, I look at the past performance over a period of 5 years. Kasi numbers cannot lie. Yes. Diba? Kunyari, ahente ako, sabihin ko sa'yo, uy, maganda to. Sige, pakita nga ng numero. Kung wala kang mapakitang numero sa akin, wala tayong pag-uusapan. So, average of 5 years, yun nga. Kung titignan mo again, I'm not promoting, I hope you understand. No? I'm stating a fact. Check nyo na lang. This is not a financial advice. This is for financial education. At saka, hindi naman ako hindi naman ako may-ari ng Pag-ibig. So, 6 to 7% ang average niya. Sige. So, ikaw ba nag-invest ka sa stocks o hindi? Yes, alam mo, I'm invested in stocks, in crypto, because the reason why I'm there is because for me to learn, to know what's happening. Okay. Di ba importante yan na as second, diversification. Diversification, okay. No, para at least, di ba alam mo, may fallback ka. Oo, kahit pa paano. Okay. Sige, so susunod naman na tanong ko kung gano'n, diversification. So you promote diversification. If you were trying to diversify, sige, sorry, before I go into diversification, ano ba tingin mong pinakaunang kailangan mo investan? Pag new investor, anong una? Ang una talagang pinaka-best investment for me is to invest in yourself. Naks talaga yung mga ganyang sagot Sige, ganito na lang. Sige, mag-invest ka sa property, sa stocks, pero wala kang alam. Okay. Ano mangyayari? You choose the wrong stock. Right. The wrong property. Right. I hope hindi sound kasi nagtuturo ka para bumili ng libro, bumili ng Okay, you buying my books, reading my books, di ba, will not make me rich. Di ba? Kahit ako dati, binibili ko yung mga libro nila, mga Zig Ziglar, yung mga ganito. Yes. Think and Grow Rich. Parang point lang, 500 pesos lang, di ba? Ikayayaman ba niya yung 500 ko? Di ba? Hindi naman 5 million bayad ko. Pero pag minatuto ko, na-apply ko sa sarili ko, it will make me rich. Ang parang lang is upgrading of yours. Yung parang ito na lang cellphone in-upgrade. Computer in-upgrade. Always. This is the strange part. People are willing to invest thousands or 10,000s of pesos to upgrade their gadget. Pero they're not willing to invest to upgrade themselves. Okay, two instances. Ito, 2 instances. One instance, I purchased a book at National Bookstore for 300 pesos. Noong nakita ko, sabi ko, galing na idea na ito. I gotta buy this book. Last 300 pesos ko yun. But based on the 300, the following year, I made 1 million pesos from that idea. Number 2, 1997, Zig Ziglar came to the Philippines. Ang topic niya, how to speak effectively in public and how to remove your fear. Public speaking. I invested 5,000 pesos 1997. Wow. Galing ng investment mo. Malaking pera yun during that. That time, yes. So mga 50,000 yan. Ngayon, ang value. Sa palagay mo, nabawi ka na. Oh yes, 100 times over. Hindi pa. Oh my God, lampas pa. Hindi nagigets nyo. I get you. Public speaking, I do public speaking. I do stage. I was in acting before. Yung natutunan ko sa public speaking session, apply ko. yung bawi.
broadcasting, di ba? Nasa radio ako, nasa TV ako. In other words, pati yun, tinuro sa amin yun. Okay. So, my God, Lord, ang dami. So, sa akin, Chinky, so, yung ginagawa mo ngayon, right? So, you're doing so many things, you're on so many different platforms, okay? And they're all connected to your passion. Yes. Yun. Something that doon in-invite mo nga ako, sabi ko, sige, check ko nga schedule ko. Sige, free naman ako, go. This is not work for me. Kasi, if we can only touch one person, one Filipino, to challenge them, to think, to challenge them to learn, to challenge them to upgrade, nakatulong na tayo. Absolutely. Oh my God, Lord. Kasi parang lang, bigyan kita ng ayuda o bigyan kita ng jacket. Di ba? Ayun. Tapos na yan eh. Pero pag tinuruan kita, paano gumawa ng jacket? Tinuruan kita paano mangisda. Tinuruan kita paano magnegosyo. Tinuruan kita, you can multiply. Yes. Grabe, nagulat kayo lahat, guys. Hindi natin pinag-usapan yung crypto, Pero napag-usapan natin ay mas mabuti pa doon. Investment in yourself. Kasi yun nga guys, again, I hope you understand. Again, I won't force you. Like for example, hindi kiling pipilitin mo ang bumili ng insurance. Alam mo bakit? Bakit? Hindi naman ako magiging beneficiary mo. Kung ako magbe-benefit, ako yung magiging tagapangmana ng binili mo, pipilitin kita. Ang magbe-benefit yung mahal mo sa buhay. Ang magbe-benefit, magkakaroon ka ng peace of mind just in case something happens to you. Hindi mo naiisipin kung ano iiwan mo sa mga pamilya mo. And likewise, right now, if you don't believe in financial education, I will not force you. Okay. Okay, sige. Since this channel kasi is all about investing and everything, about money, I wanted to ask you, the last question, I saved the best for last, is ano tingin mo sa crypto at saka sa Bitcoin? Well, actually, again, babalik na naman tayo. The only thing that is permanent in this world is what? Change. And then when there's change, people resist change. Yes, they do. Because of two things. Number one is comfort. People are comfortable in it. Parang when I talk to an OFW sa abroad na kumikita ng 200,000 to 300,000. Ba't ako maghanap ng additional income? Buhay ko ba yun? Kasi nakikita mo yung short term. Kasi hindi mo nakikita yung long term. Tinanong ko sa kanya, paano kung tapos ka na magtrabaho, wala ka ng kontrata, babalik ka na sa Pilipinas? Diba the moment you stop working, you stop earning? Tama? Mm-hmm. But do you stop spending? No. So anong mangyayari niyan? Yung dahan-dahang ipon mo, dahan-dahang mauubos. And no offense meant, reality is this. Majority of the people is only one hospital bill away from bankruptcy. Right. Na hindi ikaw, hindi ikaw. Mahal mo sa buhay, yes. Magulang mo, kapatid mo. Ang daming possibilities. No? Mm-hmm. Kasi kung ikaw lang yung possibility, ikaw lang eh. Pero yung possibility na marami, kasama ka, kabakas ka, hindi mo matitiis yan. That's number one. Diba? And then, number two, ano yung tinanong mo ulit? So, tinanong ko is, what do you think of crypto and Bitcoin? Yeah. So, yun nga. So, again, the only thing that's permanent is this world is change. Just like AI. Mm-hmm. Diba? Takot tayo sa Sa change. The change. Yeah. Second is fear. The fear of the unknown. The fear of the future. Mm-hmm. The fear of failure. The fear na baka maubusan ka ng fear. So, yun yung dalawang bagay na pumipigil po sa atin. And whether we like it or not, crypto is another way already of meron tayong tinatawag na physical money. Yes. And meron tayong tinatawag na digital money right now. Pinaka-best na ma-explain yan para sa mga masang Pilipino, yung GCash, yung Maya. Digital pera na siya eh. So, ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng pera sa bangko, kino-convert natin to GCash para magamit natin. Ganon din po ang crypto. Magamit ka na rin ng ilalagay mo na rin sa tapos ita-transfer mo, diba, through bangko, and bibili mo through a platform na papalitan siya to digital currency na. And darating ang panahon, ang kagandahan kasi ng digital currency, why it attracts so many people,
It's because, number one, it's internationally accepted. Kahit saan bansa ka na pumunta, paano siyang dollar? Yan ang equation yan. Simple lang. Number two, ang kagandahan din kasi dito, bukas siya from Monday to Sunday. Hindi katulad ng stocks. Monday to Friday, may time din siya. So, in other words, yung trading po niya, yung pagpalit, yung pag-ano, it's very ano. And then number three, meron rin siyang kagandahan dito. Meron na siyang years of data. Especially with Bitcoin. Kasi ang Bitcoin is considered as the parang primary form of parang dollar currency sa lahat ng Kasi ang akala ng tao sa Bitcoin, yung Bitcoin, yan na yung crypto. Hindi. Ang Bitcoin parang dollar. Tapos Ethereum para siyang yen. Iba-iba pong mga currency po. So iba-iba yung denomination. So kaya kailangan po pag-aralan mabuti. Okay. Like anything else. Okay. Wow. Alam mo, sayang grabe pag nagkukwentuhan tayo, ang dami kong nakapupulot talaga sa'yo. Mga nuggets of information and wisdom pero, kulang tayo sa oras. Alam mo, ito lang masasabi ko guys. Si Chris Tan, hindi lang may alam. Merong gawa. Kasi like for example, minsan may alam ka pero hindi mo alam tayo. Tama? Yup. Panay gawa, walang gawa. Maraming gano'n. Yeah, I do believe na, yun nga, you are a type of a person once you set your mind and focus, you will want to see into completion. Yung perfect example din, tinignan mo yung portfolio ko sa Binance. Chinky, ba't ganito? Hindi mo ini-stake to. Ganito. Sabi ko, alam ko lang yan, pero hindi ko alam paano gawin. Ito lang, napakasimple lang. So you know how to execute it. And that's what I appreciate from you. Lahat ng ideas mo, nagagawan mo ng nagagawa mo. Hindi lang, again, hindi lang press release. Yes. Salamat dun, Chinky, na-appreciate you. Hindi, I don't want to, because this is your channel, pero I want to give credit where credit is true. Ayos. Okay, I hope you guys learned something from this podcast session here with Chinky Tan. And para sa mga nanonood ngayon, remember that hindi lang to about investing and trading. It's about growing and learning from yourself. And yun ang isang natutunan ko dito sa usapan natin ngayon, Chinky. And for that, before I let you go, any last words? Baka you want to promote anything? And I want people to get your book. I love your book. Ang simple. At alam mo, isang natutunan ko sa libro mo, sabihin ko na, yung marami sa atin addicted sa kape. Bumibili ng kape araw-araw, pambihira, 150 a day. Isang buwan, 4,500, ubos. Like 12 months, magkano yung 50,000 a year? Diba? Parang sa akin, bumili ka ng coffee machine, minom ka ng kape sa bahay. Ba't ka bumibili ng kape sa labas? Diba? Yun ang isang natutunan ko sa how big that investment is. And yun, and for me, yung book is very powerful and the Ipon box is very powerful. Chinky, any last words to our viewers? So, please follow me. Follow me sa lahat ng SOCMED ko. And especially sa YouTube channel ko. Because I interview successful people talaga na hindi kayang minsan ma-reach ng tao. Like the owner of the Everbillion, di ba? Si Mr. we call him Joseldo si Joseldo. I interviewed also si Francisco. Di ba? O si Rico Hison. So, yung mga matatagumpay at their own chosen field. So, kung gusto nyo matuto, alam mo, mas matindi pa yan. At saka kagandaan libre. Yun. Diba? So, you can just go and follow me at all my social media. And also, I have a podcast channel, Ching Positive, also to follow me there. Yes. All right. That's it, guys. Salamat sa inyo lahat. Chinky, thank you so much, pare. And I'll hope we're going to be able to do this again. Sige. All right. Take care, everyone. That's it for our podcast. We'll see you on the next one.